umuulan. Ha ha ha. It's raining, man. Iyon, ayos. Mabuti ambon lang. So, dito na naman tayo ngayon sa Taste Right Podcast. And first time natin babiyahe ng umuulan gamit ang ating motor na ito. Ba't nandun si kuya? Walang kani ng pwesto niya. Turn right anytime with care. So turn right anytime with care. Woohoo! Sarap magmotor. Sarap magmotor. Pip 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 pip. Ay, si sir, laking harang. Dali. Moist talaga, no? Salamin ko din mismo, nagmo-moist. Tayo. Green light na. So, kumusta kayo mga pre? Panoorin nyo yung mga video namin. Mga nakaabang kami, hindi pa lang na-upload. Bilis naman ng stoplight na yun. Pero may mga ano kami, may mga videos to be uploaded and actually to be edited there. So abangan nyo. Wala akong makita. Hihi. Wala akong makita. Yan. Okay. Alright. Thank you. So, napanood nyo ba yung mga videos namin? Actually, may recent akong pinost na 2 years ago ata yung comment na yun. Ito, tignan nyo. Yan. Nakakatuwa kasi humble beginnings pero may nakaka-appreciate na. Ngayon naman humble pa rin naman kami. Kahit kami may pinakasikat na keyway na binenta na. Pero dalawa na lang ata kami ni casting may motor eh. Wala na masyado. Dan ngayon nakakasama-sama na namin si Jam at si Lada na naka-sports bike. Kaya medyo tumadami ang ating madami ang ating mga connections. Well, mga tropa natin yan since elementary. Sakit mag motor, putang ina. Yung
patak ng ulan tumatama sa mata ko. Kakaliwa siya, pero kumakanan. Nakita nyo ba yun? Di ba? Kakaliwa siya, pero pakanan. Ito naman, bahala ka nang mag-adjust. Pero that's Philippines. And mind you, mga professional drivers yung mga yan. Hi! Sana naman, no? May mga professional license holders natin mas maayos kaya sa mga non-pro. Kasi yun ang expectation di ba? Di ba ang akala nila? Pero what would you expect? Kita mo yan? Kita mo yan? Kita mo yan? Hindi ko rin magets bakit sila pumupuyan doon. Kung ilang segundo lang naman ang ibibilis nyo, huwag nyo nang huwag na kayong sumagabal, diba? Kahit 5 minuto pa yan, diba? Pedestrian yan o pag-ansya ka na, nasa dilaw na linya, isa ka pa, ay nako. Well, sa ngayon hindi sila nakakasagabal, pero yung disiplina kasi di ba, yun ang kailangan natin as much as possible. Practicein natin. Though ako naman sumusunod as much as possible, susunod tayo. And hindi pwedeng hindi mo alam kasi license holder ka. Sabi nga ni Gabriel Go, may lisensya ka ba? Kung may lisensya ka, dapat alam mong hindi pumaparada sa bangketa. Diba? Ganun lang yun. Green light. Pag green light, go. Diba? Hindi naman kami nagkakalayo. Nandyan pa rin sila. Dikit-dikit pa rin kami. Sila rin yan, Sila yung mga nauna. Ganun pa rin. Walang pinagbago. So, ay shit. Sorry po, hindi ko yun nakita. And, ayun. Ako din, kamote din kasi naka-tinted ako sa gabi. Ay. Green light, green light. Green pa. Ay, matama yung ano ko. Ito. Storbo sa helmet. Hoy, by the way, 10,000 kilometers na, nakaka 2K kilometers na ako using CB110. CB110 yun na Misidua. Actually it's now a CB400. Aray ko. And isip ko kung papamodify ba natin, pero parang mas okay ako sa stock solve na ako dito no? Swabe tsaka stock na lang to. Naganda lang ako sa mga modified, pero pagsasawaan ko rin naman yun diba? Mga pinag-uusapan ko mag-isa no?
Yun, no? Red light. Wala pa eh. Sabay-sabay lang din kami. Ito, di ba? Bomba! So pag ganyan, umaapaw na, ng choice. Yan naman ang ilang perks sa motor. Ito, kakanan. Ano ba? Ay, saktaan pa. Tayo. Dito tayo kung saan bida ang bata. Bukas may schedule kami na shoot. And actually for sale siya. Well, kung napanood nyo to, kung una nyo itong napanood, edi go. Pero kung napanood nyo na yung Benda, it's Napoleon Benda kay Reggie sa tropa namin dito doon sa Las Piñas. Binibenta niya na yon. Ayan, kung gusto nyo malaman yung more details, pati yung video. Actually, bago pa yun eh. Pinalit niya sa ZX4RR. So, small displacement siya na pogi talaga. Pogi yung Benda eh. Pero, tignan nyo sa video na yon kung ano ang aming review. Kaya, watch nyo na lang. Shit, sakit talaga sa mata yung tulo ng ano. Buhos ng ulan, aking mundo'y lunuring tulong yan. Na 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 na, iibig ang puso ko umiiyak. Ibig ko'y umaapaw, damdamin nga. Ano ba yun? Ang damin ko'y humihiyaw sa tuwa. So, ayun nga no, I'm riding this bike for 2,000 kilometers or more. Wow, ko to 8K eh. So, ngayon 10K na siya. Ano bang mga good to know kung galing kang small displacement, and mga must-haves kung magta-transition ka sa big bike. Well, number one must-haves is syempre priority. Prio mo ang iyong safety and again, lagi naman kahit saan maging defensive driver lagi. So with that, on top of being a defensive driver, mas maganda kung meron kang safety gears. And ayun nga, pinaka maganda kong binili. Actually, meron naman na ako before, pero nagdagdag lang ako ng helmet, high quality na helmet. Ngayon, I have this HJC Alpha, ano ba to? Alpha 12 ba to? Alpha 11, hindi ko na maalala. Pero I think Alpha 12 to, na black. Yan, yun ang aking suot. At dito nakakabit ang aking GoPro Osmo. So yun, nag-invest ako sa magandang helmet. Well, yung helmet kong isa, yung ID,
na puti or cream, okay naman siya. Pang mababagal, pang small displacements. Kasi ang concern ko doon, or yung experience ko, pag nasa highway na, ang sakit sa tenga. Kaya bumili ako ng loop, earplugs para pang doon, pero pang tulong, hindi sumakit, hindi magamit ba for long run, for long ride. Pero ito, hindi na ako nag-earplugs pag ito yung gamit ko, yung HJC. Kasi walang headwind. Yung noise niya tahimik eh. Yung noise niya tahimik. Wind noise, wala masyado. So tahimik siya. Or walang pumapasok. And hindi pa nakalock yung yung visor. Nakauwang yan ng konti. So goods. Goodbye to sa akin. Next is nag-invest din ako sa riding jacket. Nagamit yung padded kasi namit ko siya. Ay puta, wala nga pala ako ABS. Parang dumudulas. Or dumulas talaga ako. Butit bitawan agad. Again, riding jacket. Kasi syempre, safety first. And itong suot ko ngayon, hindi naman to hindi to tawag dito, hindi to safe for riding. But still, it's additional layer. Kaso cotton lang siya. Though ginagamit ko yun, kaso hindi ko pa nalalaban eh. Kaya nalaban, gagamitin ko na siya ulit. Yun lang, kaya hindi ko siya ginamit. And next, nag-invest din ako sa riding boots. Sa quality na riding boots. Meron akong nabili from Marikina. Pangalan nila Stitch Sole. And ang ganda, nung una maganda naman. Nung una matigas. Kasi hindi pa nabe-break in eh. Pero na-break in ko na. Ito ngayon sobrang komportable. Firm siya, firm. Pero hindi siya masakit sa paa. Though sumakit lang yung paa ko nung una talaga eh. As in yung unang araw ng suot. Kasi nga hindi pa siya break in. But after break in, all is good. Wala akong problema na. And ang sarap niyang ipang motor kasi nga firm siya, 'di ba? Then parang ewan ko, lang bias ako, pero kumakapit yung parang kumakapit yung shifter dun sa sapatos. Sa iba kasi parang hindi ko ma-feel. Iba yung feels. Dito tayo ngayon sa airport. Pat may lumipad na aeroplano sa taas ko. Tama ba? Hindi ako lumingon eh. Delicates eh. Pero narinig ko lang. Anyway. So yun ang mga investment on top of the motor maintenance. Kailangan safety first din. Ano yun? Motor din yun Nice. Ganun talaga sila nakawalahan pag pagod na kasi kakayo ko eh. Ayos, may kasama tayong tropa. Shoutout sa'yo boss. Lakas ng butso niya para yung kay Jam Shorty inline 4. God damn. Kasi naka performance pipe yung mahaba. Yun, lakas makakaingit. Woo!
ang healthy ng ano, no, big bike community. Nakakatuwa. Or at least in my experience. Ilang beses na akong nakakasabay na bumabati sila, bubusina, gano'n. Ako din, napapabusina na rin. Actually, naalala ko siya sa ano, or nako-compare ko siya sa cafe racer community. Healthy din yung mga classic, naka-classic eh. So nagbabatian din yung mga naka-cafe racer. Minsan nun may nakasalubong kami eh. O yun, naka-blinker yung ano niya, taillight, nakakainis. May nakasalubong kami, bumabiyahe kami Tagaytay. Kaya ba to si sir? Dikit na dikit naman. Nakita niya kami mga naka-classic. Kumaway. Mga small gestures na gano'n. Nakakatawa. Oh no. Traffic ngayon, no? Kasi Friday night, uwian, medyo rush hour. And compared sa usual kong uwi, ngayon, medyo ano, heavy traffic at umuulan. Madaming kotse to sa ano, sa usual, compared sa usual kong uwi. Ang lakas ng ulan, boys. And amoy isda. Amoy isda. Kasi nasa pala isdaan tayo. Tayo sa Cavitex, mga dude parchong. And uy, walang signal ah, pero kakaliwa. Diyos ko. Ay, anyhow, lapit naman na tayo pa uwi. And so dulas, no? Ramdam ko yung preno na dumudulas. Oh, di nakuhanan. Pala no, since malapit tayo pa uwi, gusto ko lang sabihin sa inyo na gusto nyo ma-feature yung mga motor nyo or motor nyo
sa aming video or sa aming YouTube channel and Facebook. PM nyo lang kami. Active naman kami, lalo na sa comments ng YouTube. Check namin regularly. And kung may suggestions kayo or comments na for our improvement, let us know. Kasi ayun nga, sinasagot yung mga kasagot-sagot, sinasagot naman namin. Positive, negative, walang problema yan. And actually na-appreciate namin yung interaction. So ayun. And sa going back to our topic, ang tagal kong nawala sa topic. So I transition to big bike after 2,000 kilometers. Okay naman. Ang tagal hinintay. Pero yun lang. Pero yun nga. Basta top priority safety. And di ko alam kung nasabi ko na sa inyo to or narinig yun ang kasabi ko na ang mantra ko sa pagbumotor if you doubt it, don't do it. Yun lang. Kung may duda ka, huwag mong gawin. Tayo na nagdududa ka dapat sigurado ka sa mo sa motor, sa kilos mo. Para yan, gusto kong kumanan pero duda akong pagbibigyan ako nung nasa likod hindi ako kakanan. Ngayon nandito na siya, nasa kabilang lane na, di lipat tayo. Ayun, yun ang sinasabi ko. Kasi if you doubt it, don't do it. And yun lang. Actually, laging defensive lang Iba kasi talaga pag ibang-iba. And hopefully sa lahat ng mga nanonood dito na motor lang ang na-experience, meaning hindi nakaranas mag-drive or hindi aware kung ano ang view sa loob ng kotse habang nagja-drive, mas maganda kung matuto rin kayo mag or maka-experience kayo ng drive. Naging aware kayo sa blind spots kasi patulad nun yung truck. Pag umupo kayo sa truck, ang daming blind spot niyan compared dito sa anong kotse ba to? Compared dito sa ano na to? Anong kotse to? Hindi ko mabasa basta itong kotse sa harap, blind spot niya. So mas maganda awareness in all vehicles. And yung mga nagkokotse naman, ito, I think mas marami to. Mga nagkokotse na hindi marunong or hindi madalas nagmamotor. Scooter, big bike, cafe racer, motor, basta 2 wheels. Lahat ng driver ng kotse na yan. Intindihin nyo rin kung bakit singit na singit. Di ba? Maging ano na lang tayo, mapagbigay. Since tayo naka-aircon, diba? Yung mga sumisingit na yan, though hindi siya maganda, pero wala naman na kasi tayong mapapala kung papatulan pa natin. Ito, di marunong lumiko. O, di ba? Hi! Ano lang, busina lang parang be careful, be careful. Yun yung ibig sabihin ng busina ko. Ingat ka. Yung dalawa. Pero pag ganon, parang I love you so much, mahal kita. Yun na yun. Pag binabarang kita ng busina, yun ang ibig sabihin nun, kaya wag kang magagalit. Pero pag ganon lang, be careful or ingat ka. Di ba? Kaya huwag kayong magagalit. Kasi hindi, nothing nothing personal. Diba? Wala ganyan. Ay, ako bumusina, marami ng tao Sa pag binabad ko kayo, yun ang ibig sabihin nun I love you so much, pag-ingat ka. Diba? Yun lang yun. Yun ang bigyan ng masamang mali siya.
Nandito na tayo sa ating hometown. So yun lang, tandaan nyo lang, if you doubt it, don't do it. And yun, ba't na yung ano ko? Ay, nako, si kuya. Pero okay lang, tama naman kasi nakanguso na yung jeep eh. Aray ko, haba ng jeep niya. Tangina, dumudula sa pintura, gago. So yun, alam ko na yun eh. Alam niyo yun, alam ko nang madulas yung pintura, pero hindi mo na-experience madulas, hindi mo siya iiwasan. Kasi nung pagdirit ko, naramdaman ko dumulas eh. Tanginang yan. Bakit kaya ganon? Ba't wala bang though may ito ata yung standard rubberized. Kaya ako na nga dyan, ramdaman ko yung gulong umiikot ng hindi umaandar. Alam mo yun, dumulas yung gulong. So yeah, kung may alam ka na, awareness is good, and awareness is a must. Kaya extra aral pa din, or extra ingat. Takot tuloy ako sa mga pintura. And ang diskarte ko kasi pag nakamotor, either small bike or big bike, lumalayo ako sa traffic. Kaya ako nang malapit ako sa traffic. Kasi aray ko, mamaya ma-aksidente sila, madamay ka pa. So mas bumababa yung chance or percentage na madamay ka kasi wala ka sa traffic eh. I mean, wala kang katabi, konti katabi mo yan. Pero kung hindi may iwasan katulad nito, magbagal ka, diba? Sa mga nakanood nung huli kong podcast, thank you. And may nag-comment doon na ang top speed nila sa Dominar is nasa 150 plus. Mabilis din. Hindi pa daw siya naka full throttle kasi kulo yung kalsada. Well, dalawa lang ibig sabihin nun eh. Kayang bumilis ng Dominar pero yung arangkada niya hindi ganun kalakas yung torque or yung hila ba. So top speed sa top speed, posible no? Posibleng mag 200, tama ba? Kung sobrang haba, theoretically, kung sobrang haba ng kalsada. Though yung 150 plus na top speed, achievable yun kasi kaya yun. Ako mabilis ko lang nakukuha yung 150 kung mahaba yung kalsada, di ba? Or so for Dominar, pero hindi pa rin nasasagot kung kaya mag 210 ng Dominar. Pero appreciate the comments, keep the comments down. And ayun, also before I end our video for tonight or for today, meron ba dyang naka CF Moto R150 or CF Moto? Baka naman pahiram naman kami, or baka pwedeng sponsor, madams and sirs of the executives of the CF Moto executives, baka naman love na love namin ang inyong brand, di ba? Or kung meron po nanonood sa executives ng CX Moto, ZX Moto, kapareho nito yung motor na yun eh. Yung ZX, yung classic, parang nila, CB400 na 500cc. Kumuha nito yung design, ganda din. Please let us know kung pwede po kaming makahiram ng test unit to review,
Kasi ako, personally, very much interested ako sa Chinese bike ngayon. Though, magaganda kasi yung Chinese bike eh. Ang kulang na lang sa kanila is longevity. Kasi, time will tell. Bago pa lang. Kung tumagal sila katulad etong sinasakyan ko ngayon 20 plus years, 2 dekada ng nabuo sa mundo, umaandar pa rin, di ba? Wala pang ganong tama, puro goma lang ang problema, leak lang. So pag umabot ng ganong state ang mga Chinese bikes ngayon, ang ganda, grabe, one of the best bikes na sila. For example, yung MT450, ganda nun, di ba? Kung tumagal yun ng 10 years or more, yung MT450 na lumabas ngayon, tapos may nagulpe, talagang ginamit off-road, pero working pa din. Working as intended. Kaya pang off-road, kaya pang daily, walang problema, hindi masyadong sisira, di ba? Ang ganda nun. Parang yung 750 SR ng CF Moto, grabe, gustong gusto ko yung motor na yun. Pag yun, umidal ng 20 years, tapos same experience pa rin yung binibigay niya on after break-in period, grabe. One of the best na yun, motorcycles. Kasi yung tech, yung presyo, ang mura, di ba? So yun, kaya baka naman Chinese manufacturers ng CF Moto or ZX Moto. Thank you. Pahirap naman po kami. Kaya, and that's a wrap. Thank you so much for watching. Please do continue to support our vids by liking and subscribing on our page. Bye bye. Love you all.